Walang tawag? Okay lang. Walang text? Ayos lang. Walang reply? Mas lalong okay. Kasi may mga taong hindi marunong humapol. Kung pareho tayo ng mindset, comment mo next. Hindi lahat handa sa ganitong level ng self-respect. Hindi ako naghahabol, nagpapalit ako. Kapag hindi mahalaga ang presensya ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi rin magiging mahalaga ang pagkawala ko. Hindi ako ginawa para magmakaawa. Para lang mapansin. Hindi ako built para maghahabol ng atensyon na kusang ibinibigay sa iba. Ang energy ko, ibinibigay ko lang. Kung saan ito pinapahalagahan, tahimik lang akong umatras. Walang drama, walang explanation. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil alam ko ang halaga ko. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ang masakit na katotohanan tungkol sa halaga. Ayon sa philosopher na si Arthur Schopenhauer, karamihan sa tao ay hindi ka pinapahalagahan dahil sa kung sino ka. Pinapahalagahan ka nila dahil sa kung ano ang naibibigay mo. Masakit pakinggan, pero ito ang isa sa pinakamalalim na katotohanan tungkol sa human nature. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay nandyan dahil mahalaga ka sa kanila. Minsan, nandyan sila dahil kapakipakinabang ka sa kanila. Kapag ikaw ang laging available, ikaw ang laging handang makinig sa problema nila. Ikaw ang laging nagbibigay ng oras. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Unti-unti kang nagiging normal na parte lang ng buhay nila. At kapag ang isang bagay ay naging sobrang normal, nawawala ang halaga nito. Isipin mo ito. Ang hangin na hinihinga natin araw-araw ay napakahalaga, pero hindi natin ito napapansin. Bakit? Dahil lagi itong nandyan. Ganito rin ang nangyayari sa maraming relasyon, pagkakaibigan, at kahit sa pag-ibig. Kapag alam ng isang tao na kahit anong gawin niya, kahit hindi siya mag-reply, kahit hindi kanya bigyan ng oras, kahit baliwalain niya ang presensya mo, nandiyan ka pa rin. Unti-unti kang nawawala ng halaga sa mata niya, hindi dahil kulang ka, kundi dahil nasobrahan ang availability mo. Ito ang tinatawag sa psychology na scarcity principle. Isang simpleng prinsipyo na nagsasabing, kung ano ang laging nandyan hindi pinapahalagahan, kung ano ang mahirap makuha, doon nagkakaroon ng halaga. Kaya mapapansin mo, kapag may taong laging available sa'yo, madalas hindi mo napapansin ang effort niya. Pero kapag bigla siyang nawala, bigla mong mararamdaman ang pagkawala niya. Bigla mong maiisip, nasaan na siya? Bakit hindi na siya nagpaparamdam? Bakit parang bigla siyang nagbago? Doon mo lang marirealize kung gaano pala siya kahalaga. Ganito gumagana ang psychology ng tao. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil ganito talaga ang pattern ng human behavior. Ang isip ng tao ay natural na mas naa-attract sa mga bagay na mahirap makuha. Kaya kapag tumigil ka sa paghabol, kapag tumigil ka sa pagpilit ng presensya mo, kapag natutunan mong umatras ng tahimik, doon ka biglang hinahanap, doon ka biglang nagiging misteryo. At ang misteryo ay may isang kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng paghabol. Ito ang kapangyarihan ng halaga na hindi ipinipilit. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na value ng isang tao ay hindi nanggagaling sa paghingi ng atensyon. Nanggagaling ito sa kakayahan niyang sabihin sa sarili niya, kung hindi mo ako kayang pahalagahan, hindi ko ipipilit ang presensya ko sa buhay mo. Dahil sa mundong ito, ang mga taong hindi marunong umatras ang madalas na nauubos. Pero ang mga taong marunong tumigil sa paghabol, sila ang madalas na hinahanap. Bakit mas lalong nawawalan ng respeto ang mga naghahabol? May isang prinsipyo sa dark psychology na simple pakinggan, pero napakalalim ng ibig sabihin. People respect what they cannot control. Ibig sabihin nito, mas pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na hindi nila kayang hawakan, manipulahin o kontrolin. Ngayon isipin mo ito. Kapag alam ng isang tao na kahit anong gawin niya, kahit baliwalain ka niya, kahit hindi siya mag-reply, kahit hindi ka niya tratuhin ng tama, hahabulin mo pa rin siya. Magme-message ka pa rin, maghihintay ka pa rin, mag-a-adjust ka pa rin. Ay ano ang alang nangyayari? Unti-unting nawawala ang respeto. Hindi dahil gusto kanilang saktan, kundi dahil ipinakita mo sa kanila na may kontrol sila sa emosyon mo. Kapag alam ng isang tao na kaya kanilang paikutin, nawawala ang challenge. At kapag nawala ang challenge, nawawala rin ang halaga. Ito ang isang madalas na hindi naiintindihan ng maraming tao. Akala nila kapag mas nag-e-effort sila, mas mamahalin sila. Akala nila kapag mas naghabol sila, mas pahahalagahan sila. Pero sa psychology ng attraction at power dynamics, kabaliktaran ang nangyayari. Kapag mas lalo kang naghahabol, mas lalo kang nagiging predictable,
At ang predictable na tao ay madaling kontrolin kapag alam ng isang tao kung paano ka gagalaw, kung paano ka magre-react, at kung paano ka hahabulin. Hindi ka na misteryo. At kapag nawala ang misteryo, unti-unti ring nawawala ang respeto. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Robert Greene sa kanyang aklat na The 48 Laws of Power. Ang sobrang presensya ay nagpapababa ng halaga kapag lagi kang nandyan, kapag lagi kang available, kapag lagi kang naghihintay. Unti-unti kang nagiging ordinaryo sa mata ng ibang tao. Pero kapag kaya mong umatras, kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon, kapag kaya mong mawala ng tahimik kapag hindi ka pinapahalagahan, biglang nagbabago ang dynamics, biglang nagtatanong ang mga tao, bakit hindi na siya naghahabol? Bakit parang bigla siyang nagbago? Bakit parang kaya na niyang mawala? At doon nagsisimulang bumalik ang respeto. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ipinakita mo na hindi ka nila kayang kontrolin. Ito ang isang tahimik na kapangyarihan na bihirang maintindihan ng maraming tao. Ang kapangyarihan ng pag-alis. Minsan ang pinakamalakas na galaw sa buhay ay hindi ang manatili sa lugar kung saan hindi ka pinapahalagahan, hindi ang makipag-away, hindi ang magpaliwanag, hindi ang maghabol. Minsan ang pinakamalakas na galaw ay isang tahimik na desisyon, ang desisyong nagsasabing, kung hindi mo kayang igalang ang presensya ko, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa buhay mo. Kaya minsan, ang tunay na power ay hindi sa pananatili. Ang tunay na power ay nasa kakayahang maglakad palayo, ang power ng tahimik na paglayo. Karamihan sa tao kapag nasasaktan ay gumagawa ng ingay, nagpapaliwanag, nakikipag-away, nagmamakaawa, nagpapakita ng galit, lungkot at desperasyon. Natural lang iyon. Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao o isang relasyon, gusto mong ipaglaban ito. Gusto mong ipaliwanag ang side mo. Gusto mong ayusin ang lahat. Pero may isang tahimik na katotohanan na madalas hindi sinasabi sa atin. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaglaban. May mga laban sa buhay na kapag ipinilit mo pa, lalo ka lang nawawala ng dignidad. Dito pumapasok ang isang mindset na madalas ginagamit ng mga taong may mataas na emotional intelligence at self-respect. Hindi sila maingay kapag nasasaktan. Hindi sila nagmamakaawa ng atensyon. Hindi sila nakikipagpaligsahan para lang manatili sa buhay ng isang tao. Sa halip, tahimik silang umaatras. Hindi dahil wala silang pakialam. Hindi dahil madali lang sa kanila. At lalong hindi dahil wala silang nararamdaman. Kundi dahil alam nila ang isang mahalagang prinsipyo sa psychology. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar sa buhay ng taong hindi ka pinapahalagahan. Kapag ang isang tao ay gusto kang manatili sa buhay niya, hindi mo kailangang pilitin iyon. Hindi mo kailangang ipaalala ang halaga mo. Hindi mo kailangang magmakaawa ng oras, respeto o atensyon. Dahil ang tunay na pagpapahalaga ay kusang ibinibigay. Ito ang tinatawag ng mga philosopher na power of detachment. Ang detachment ay hindi pagiging malamig. Hindi ito pagiging walang pakialam. Ang detachment ay ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon kahit nasasaktan ka. Ito ang kakayahang sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangang manatili sa lugar kung saan ako hindi pinahahalagahan. Isang mahalagang ideya tungkol dito ay madalas inuugnay sa filosofiya ng mga Stoic. Sinasabi nila na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kalakas kumapit, kundi sa kung gaano siya kayang bumitaw kapag kinakailangan. Dahil kapag natutunan mong bitawan ang mga taong hindi ka kayang hawakan ng tama, unti-unti mong nababawi ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa relasyon at iyon ay ang sarili mong kapayapaan. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang napagod kakahabol. Ilang beses ka nang nasaktan kakapilit ng presensya mo sa buhay ng isang tao. At ilang beses mong naramdaman na parang ikaw lang ang lumalaban. Ang tahimik na paglayo ay hindi kahinaan. Sa maraming pagkakataon, ito ang pinakamalakas na desisyon na pwede mong gawin. Dahil sa sandaling piliin mong umatras, hindi mo lang binibitawan ang isang tao. Pinabalik mo rin sa sarili mo ang kontrol sa buhay mo. Hindi mo na hinahayaan na ang value mo ay nakadepende sa kung paano ka tratuhin ng iba. At doon nagsisimula ang isang bagong uri ng kalayaan. Ang kalayaan na hindi na naghihintay ng validation. Ang kalayaan na hindi na naghahabol ng atensyon. Ang kalayaan na nagsasabing, kung hindi mo kayang pahalagahan ang presensya ko, may lakas akong maglakad palayo. Dahil sa huli ang mga taong marunong tahimik na umalis. Sila rin ang mga taong hindi kailanman nawawala ang respeto sa sarili. Bakit ang pagpapalit ay mas malakas kaysa paghahabol? Si Friedrich Nietzsche ay nagsabi ng isang ideyang hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa psychology ng resilience.
Ang taong may dahilan para mabuhay ay kayang lampasan ang halos anumang sakit. Ibig sabihin nito, kapag malinaw sa iyo ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa buhay, kaya mong tiisin ng maraming pagsubok. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kakayahang magtiis. At yun ay self-respect. Dahil ang pagtitiis ay may limitasyon. May mga pagkakataon sa buhay na hindi ka na lumalaban para sa pagmamahal. Lumalala lang ang sitwasyon dahil ipinipilit mo ang sarili mo sa maling lugar. Ito ang isang katotohanang madalas mahirap tanggapin. Hindi lahat ng relasyon ay para ipaglaban. Hindi lahat ng tao ay para manatili sa buhay mo. At hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan ang pagkawala ay paglipat sa mas tamang direksyon. Kapag patuloy kang naghahabol sa taong hindi kayang pahalagahan ang presensya mo, unti-unti mong inuubos ang sarili mong dignidad. Unti-unti mong sinasabi sa mundo na okay lang na tratuhin ka bilang option. Pero ang mga taong may mataas na value sa sarili nila ay may ibang mindset. Hindi nila hinahabol ang lugar sa buhay ng ibang tao. Hindi nila pinipilit ang sarili nila sa relasyon na malinaw na wala ng respeto. Sa halip, ginagawa nila ang isang tahimik pero napakalakas na desisyon. Nagpapalit sila. Nagpapalit ng direksyon sa buhay. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil naintindihan nila na ang oras, energy, at emosyon ay hindi dapat ibinibigay sa maling tao. Kapag nakita nilang hindi na sila pinapahalagahan, hindi sila nagmamakaawa, hindi sila naghahabol, hindi sila nakikipaglaban para lang manatili. Sa halip, nagpapalit sila ng environment. Lumalayo sila sa mga lugar kung saan hindi sila lumalago. Nagpapalit sila ng priorities. Mas inuuna nila ang sarili nilang growth kaysa sa paghabol ng validation. At minsan, kailangan din nilang magpalit ng mga taong kasama sa buhay. Hindi dahil madali lang magbitaw, kundi dahil alam nila ang isang mahalagang prinsipyo sa buhay. Ang kapaligiran mo ang nagdidikta kung gaano kalalago. Kapag napapaligiran ka ng mga taong hindi ka pinapahalagahan, unti-unti kang nauubos. Pero kapag napunta ka sa tamang environment, sa tamang mga tao, sa tamang opportunities, bigla mong makikita ang halaga na dati ay hindi nila makita. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapalit ng direksyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang matalinong desisyon dahil sa huli, ang mga taong matagumpay sa buhay ay hindi yung mga taong marunong lang magtiis. Sila ang mga taong marunong kilalanin kung kailan dapat manatili at kung kailan dapat umalis. Kaya kung dumating ang araw na naramdaman mong ikaw ay option lang, huwag mong sayangin ang oras mo sa paghabol. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na manatili sa lugar kung saan hindi nakikita ang halaga mo. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Ang desisyong magpalit ng direksyon, ang mindset ng mga taong hindi na naghahabol. Ang mga taong hindi naghahabol ay may isang simpleng prinsipyo sa buhay. Isang prinsipyo na hindi nila kailangang ipagsigawan, pero makikita mo sa paraan ng kanilang paggalaw. Hindi nila pinipilit ang sarili nila sa lugar kung saan sila hindi welcome. Hindi sila nagmamakaawa ng respeto. Hindi sila nagmamakaawa ng atensyon. Hindi sila nagmamakaawa ng oras mula sa mga taong malinaw na hindi sila priority. Hindi dahil mayabang sila, kundi dahil naiintindihan nila ang isang bagay na maraming tawang natutunan lang matapos masaktan ng maraming beses. Ang halaga ng isang tao ay hindi nanggagaling sa kung gaano siya kahusay maghabol. Nanggagaling ito sa kung gaano niya pinapahalagahan ang sarili niya. May isang mindset ang mga taong may mataas na self-respect. Kapag naramdaman nilang hindi sila pinapahalagahan, hindi sila gumagawa ng eksena, hindi sila gumagawa ng drama, hindi nila sinusubukang pilitin ang atensyon ng ibang tao. Sa halip, ginagawa nila ang isang tahimik pero napakalakas na desisyon. Pinipili nilang umatras. Dahil alam nila ang isang tahimik na katotohanan tungkol sa relasyon ng tao. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang kumbinsihin na manatili. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka mahalaga. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo sa buhay niya. Kapag tama ang tao para sa iyo, darating siya. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil nakita niya ang halaga mo, mananatili siya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil gusto niyang manatili. At higit sa lahat, pahahalagahan niya ang presensya mo. Hindi mo kailangang ipaalala yon. Hindi mo kailangang ipaglaban yon. Dahil ang tunay na pagpapahalaga ay hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay. Kaya kung may taong hindi ka na hinahanap, huwag kang maghabol. Kung may taong hindi ka na pinapansin, huwag mong ipilit ang presensya mo. Kung may taong hindi nakikita ang halaga mo, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapatunay. Hayaan mong may ibang makakita nito
Dahil sa mundong ito may mga taong hindi kailanman makakakita ng halaga mo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi sila ang tamang audience ng buhay mo. At kapag natutunan mong tanggapin iyon, unti-unti mong mararamdaman ang isang uri ng kalayaan. Kalayaan mula sa paghabol, kalayaan mula sa paghingi ng validation, kalayaan mula sa pagpilit ng sarili mo sa maling tao. Doon mo maiintindihan ang isang mahalagang aral sa buhay. Hindi lahat ng nawawala sa buhay mo ay kawalan. Minsan, ito ay paglaya. Paglaya mula sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Paglaya mula sa mga sitwasyong unti-unting kumakain sa self-worth mo. Paglaya mula sa ideya na kailangan mong habulin ang mga taong hindi naman gustong manatili. Kaya ulitin natin ang mindset na ito. Isang simpleng mindset na kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Hindi ako naghahabol. Nagpapalit ako. Nagpapalit ng direksyon. Nagpapalit ng priorities. At kung kinakailangan, nagpapalit ng mga taong kasama sa buhay. Dahil ang taong may respeto sa sarili ay hindi kailanman naghahabol ng lugar sa buhay ng iba. Alam niya na ang tunay na halaga ay hindi ipinipilit. Ito ay kinikilala ng tamang tao. Kung umabot ka hanggang dito sa video, i-comment mo ang salitang value. Dahil ang mga taong nakakaintindi ng mensaheng, ito ay kadalasang mga taong nagsisimula nang makita ang isang mahalagang katotohanan na sa buhay. Kung saan ka hindi pinahahalagahan, may ibang lugar na handang magbigay ng tunay na halaga sa presensya mo. Sa dulo ng lahat ng ito, may isang simpleng katotohanan na kailangang mong tandaan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang manatili ang mga taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Hindi mo kailangang maghabol ng respeto. Hindi mo kailangang maghabol ng atensyon. At lalong hindi mo kailangang maghabol ng lugar sa buhay ng isang tao dahil ang tunay na respeto hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay ng mga taong nakikita ang tunay mong halaga. Ang mundo ay puno ng mga taong hindi makakaintindi sa iyo. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangan ng maraming tao na makakaintindi sa iyo. Minsan sapat na ang iilan na tunay na nakaka-appreciate ng presensya mo. Kaya kapag may taong piniling mawala sa buhay mo, huwag mong sayangin ang oras mo sa paghabol. Hayaan mo silang umalis. Dahil minsan ang pagkawala ng maling tao sa buhay mo ay pagdating ng tamang direksyon para sa sarili mo. At tandaan mo ang isang mindset na kayang magbago ng buong buhay mo. Hindi ako naghahabol. Nagpapalit ako. Nagpapalit ng direksyon. Nagpapalit ng priorities. At kung kinakailangan, nagpapalit ng mga taong karapat-dapat sa presensya ko. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang salitang respect. At kung gusto mo ng mas maraming video tungkol sa dark psychology, mindset, at mga masakit na katotohanan ng buhay na magpapalakas sa pag-iisip mo, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito. Dahil sa susunod na video, pag-uusapan natin ang isang psychology na bihirang ituro sa mga tao. Kapag tumigil ka sa paghabol, bakit biglang bumabalik ang mga taong dating hindi ka pinapansin? At kapag nangyari iyon, may intindihan mo kung bakit minsan ang pinakamalakas na galaw sa buhay ay hindi ang paghabol, kundi ang tahimik na paglayo.